Ito ang Murillo Velarde Map of 1734 na tinatawag ding ina ng mga mapa sa Pilipinas, na isa sa mga pinakaluma at matibay na patunay na sa Pilipinas ang West Philippine Sea at ang Kalayaan Group of Islands. Makikita dito ang Panakot na ngayon kilala bilang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. At nandito rin ang Los Bajos de Paragua o ang Spratlys, kung saan bahagi ang Kalayaan Group of Islands. Ang Velarde Map ay isa sa mga ginamit sa Permanent Court of Arbitration bilang basehan ng kanilang desisyon sa pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China noong 2016. Naging basehan din ng United Nations Convention on the Laws of the Sea na siyang nagtakda ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng mga maritime countries tulad ng Pilipinas. We've had the EEZ since 1978 with PD 1599. It was enshrined in the Constitution in 1987. We enacted laws in 1995 and 1998, the Mining Act and the Fisheries Code to implement this concept of the EEZ by managing the resources there. We reinforced it with RA 12064. Ito'y sa gitna ng kontrobersya sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng pagsuko ng Kalayaan Island Group. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Una nang sinabi ni Marcoleta na mali ang intindi ng ilan sa kanyang sinabi, pero pinalagan ito ng mga mambabatas, eksperto at mga residente ng munisipalidad ng Kalayaan ng Palawan. Ang Kalayaan Group of Islands ay bahagi ng Palawan at binubuo ng mahigit 130 maritime features, kabilang ang 7 isla at 2 reef o bahura na okupado ng Pilipinas. Pinakamalaki dito ang Pag-asa Island na tahanan ng 400 Pilipino. Marami ditong mangingisda. May eskwelahan ng maraming bata kung saan nakataas ang watawat ng Pilipinas. Kasama sa KIG ang Lawak Island, Patag Island, Likas Island, Kota Island, Panata Island, Parola Island at ang Ayungin Reef at Rizal Reef. Idiniin din ng eksperto ang kahalagahan ng stratehikong lokasyon nito. It's very important to secure the main archipelago. If we were to give that up, we will be exposing the entire coast of the Philippines, from Balabac down Palawan all the way up to the north. We would be giving up an important vantage point to establish the security of our western coast. Bukod sa mga usaping geopolitical, mahalaga rin ang Kalayaan Group of Islands at ang buong West Philippine Sea sa pagkain at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Ang West Philippine Sea din ay tinataya na may pangalawa sa pinakamayaman na fisheries sa bansa. So kung papakawalan mo ito at ibibigay mo ito dun sa iba, ano nang mangyayari doon sa 2.5 million Filipinos na nakadepende ang kabuhayan sa West Philippine Sea? Anong mangyayari doon sa food security pag pinag-uusapan natin yung supply ng pangisdaan? Ayon kay Professor Deo Onda ng UP Marine Science Institute, delikado sa kalikasan at sa pangisdaan kung hahayaan ng China na angkinin ito. Kung titingnan natin at ibibigay natin itong mga teritoryo natin sa kapitbahay natin, ang history kasi ng China at ang mga ginagawa nila sa West Philippine Sea ay nagpapatunay at nagpapakita din kung ano yung mga pwede pang mangyari kung sila na yung namamahala dito. Andyan yung island reclamation artificial island building, reclamation, pag-gather ng corals at saka ng mga giant clams. Dagdag pa niya, dapat pangalagaan at ipagtanggol ng Pilipinas ito dahil ang mga dagat at katubigan ay hindi naghihiwalay kundi nagdudugtong sa atin. Obligasyon din natin ngayon na huwag ibigay ito doon sa mga pwedeng sumira. Ito ay isang obligasyon hindi lamang ng Pilipinas sa mga Pilipino, kundi actually sa lahat ng nakatira sa South China Sea. Kahit na malayo ang Kalayaan Island Group, ibig sabihin hindi ito hiwalay sa atin. Ibig sabihin karugtong ito ng identidad ng mga Pilipino. Nagbabala naman si Senador Ping Lacson laban sa mga tinawag niyang homegrown traitors o mga traidor sa sariling bayan, gaya ng mga Pilipinong handang ibenta ang bansa para sa pansariling interes. Sa isang post naman sa social media, inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senador Marcoleta sa isang maritime domain awareness flight sa KIG. Wala pang tugon ang mambabatas dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.